Baka nakakalimutan mong binabayaran ka naming mga estudyante para linisin ang lahat ng nandito, kahit paintain namin. Sambit pa ni Jerwin, na halatang walang pakialam sa damdamin ng mga janitor na katulad ni Eman. Mr. Romero, sambit ng nurse na tumawag kay Eman. Kaya agad siyang lumapit dito na nag-aalala. Ito na po yung results ng x-ray at pati na rin yung urine samples na binigay niyo po. Sambit pa ng nurse, saka ito ibinigay kay Eman. Miss, ano po bang lagay ng aking ina? Sambit ni Eman na halatang balisa at hindi mapakali sa kakaisip kung anong klaseng sakit ang dumapos sa kanyang ina. Kagabi pa kasi nang dalhin sa ospital ang ina ni Eman at nagpa-check up na sila noong nakaraang linggo lang. Dahil napapansin na nila na madalas ay umuubo ito ng may dugo. Madalas din itong nilalagnat at nagsasabing masakit ang bandang dibdib. Sa ngayon, ang resulta po ng kanyang test ay positive po siya sa TB o tuberculosis po. Nakita din po kasing medyo namamaga ang part ng lungs niya. For now, may mga nireseta po si Doc para sa pasyente. At kakausapin daw po muna kayo ni Doc. Naghihintay na po siya dun sa room ng pasyente. Pwede na daw po kayong pumasok. Sambit pa ng nurse, saka siya iniwan nito. Agad siyang pumunta sa kwarto kung saan itinuro nito at doon ay agad na kinausap ang doktor. Agad naman siyang nilapitan ng doktor nang makita siya sa pagpasok niya sa kwarto. Pinaliwanag nito ang kalagayan ng kanyang ina. Iniabot sa kanya ang reseta. Doon ay napag-alaman ni Eman na may mild TB o tuberculosis ang kanyang ina. Kaya't naiyak na lamang siya nang makitang walang malay ito mula sa malayo. Nang hindi niya matagalan, ay umalis na muna siya sa ospital. Doon ay nag-aalala siya dahil alam niyang mahirap lamang sila at niwalang kakayahan sa mga ganoong pagkakataon. Sabi din kasi ng doktor na hanggat hindi pa nagigising at nakaka-recover ang kanyang ina sa ospital, ay hindi pa ito po pwedeng umuwi. Naiiyak man, ay walang nagawa si Eman kundi ang mag-isip. Inisip niya kung paano siya kikita ng pera, kaya't agad siyang naghanap sa kung saan-saan na malapit na ospital ang kanyang nanay. Hanggang sa makita ni Eman ang nakapaskil doon kung kaya't siya'y nag-apply bilang janitor. Yun kasi ang hinahanap nila. Ang kagandahan pa dito ay maaari kang magkaroon ng scholarship mula sa gobyerno basta't mamaintain mo lamang ang iyong pag-aaral. Ang kaso nga lang ay hindi alam ni Eman kung gugustuhin niya bang makihalubilo at makapag-aral. Sa totoo lang, bata pa lang siya ay pangarap na niyang mag-aral. Si Eman kasi ang tumataguyod sa iba pa niyang mga kapatid. May edad na rin kasi ang kanyang mga magulang, kahit gano'n na lamang ang pag-aalala niya para sa mga ito. Hindi naman nahirapan si Eman na makapasok doon at sa halip na siya ay maging scholar doon, ay ipinaubaya na niya ito sa isa pa niyang kapatid na nag-aaral pa. Tatlo kasi sila, kaya't ang panganay ang tiyanaga niyang papasukin para sa scholarship nito at nangyari nga iyon. Kinabukasan, ay agad siyang pumasok upang simulan ang kanyang trabaho. At dahil nga janitor siya, ay usual na lang na mapagtripan siya, ngunit isa lang ang sobra-sobra kung makapanlait sa kanya. At iyon ay si Jerwin. Anak mayaman kasi si Jerwin, at hindi kataka-taka kung bakit lahat na lamang ng kanyang gusto ay nakukuha niya nang hindi man lamang nahihirapang kunin iyon. Kaya't isang araw, habang naglilinis si Eman, ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang dumi sa sahig ng mga marka ng sapatos at para bang sinadya iyon. Inis siyang napabaling sa kung sino man ang mga gumawa noon at doon niya nakita sina Jerwin at ang mga tropa nitong nagtatawanan. Hindi na lamang niya pinansin iyon dahil hindi naman siya interesadong makausap ang mga ito. Ngunit sadyang pinupuno siya ng mga ito at hindi nila nagustuhan iyon. Kaya't agad na lumapit si Jerwin sa kanya at bigla siya nitong kinuwelyuhan. Hoy, ayusin mo yung paglilinis mo dito ah. Tingnan mo, napakadumi. Sambit pa ni Jerwin, saka siya itinulak, dahilan para matabig niya ang timba at bumuhos ang tubig sa sahig. Ngumisi si Jerwin, saka nagsalita. Wag na wag mo akong iniinis ah. Baka nakakalimutan mong binabayaran ka naming mga estudyante para linisin ang lahat ng nandito, kahit paintain namin.
Sambit pa ni Jerwin na halatang walang pakialam sa damdamin ng mga janitor na katulad ni Eman. Tawanan pa ang mga kaibigan nito nang makitang basang-basa si Eman. Sa kanila, nilisan ng lugar. Doon ay natulala pa si Eman dahil sa totoo lang, oo nga't nababayaran siya sa eskwelahan na yun, ngunit hindi sapat ang bayad na yun sa kahihiyan at sa sobrang pang-aalipusta ng mga tao na naroroon. Mahirap kay Eman ang lahat kahit hindi niya namamalayang naluha siya dahil naalala niya kung bakit nga ba siya naroon at nagtatrabaho. Kung hindi lamang sa kanyang ina, ay hindi niya magagawang tiisin ang lahat ng mga yun. Kaya't nilunok na niya ang lahat-lahat at nagpatuloy na lamang. Samantala, nasa ganoong sitwasyon si Eman nang makita ng prinsipal si Eman na naluluha. Sa totoo lang, ay hindi niya nakita ang unang nangyari kay Eman, ngunit alam niyang may ibang gumawa noon. Ang prinsipal kasi na si Mrs. Salvador ang naging pangalawang ina ni Eman, at sa maniwala man lang ang lahat o sa hindi, ay anak ni Mrs. Salvador si Jerwin. Namana kasi ni Jerwin ang pagiging matapobre sa kapwa at walang pakialam sa mga ito. Yun kasi ang naitatak ng asawa ni Mrs. Salvador sa kanilang anak at aminado naman si Mrs. Salvador na dala na rin sa pagmamahal sa anak ay mukhang naging spoiled ito. Ngunit iniisip lamang ni Mrs. Salvador na balang araw ay matututo rin si Jerwin. Pero hanggang ngayon ay hindi nakikita ni Mrs. Salvador ang pagbabago sa anak. Kinabukasan, agad na ipinatawag ni Mrs. Salvador si Eman. Saka din ipinatawag ang anak niyang si Jerwin. Noong una ay maganda pa ang pasok ni Jerwin nang makita ang ina dahil alam niyang pinatatawag lamang siya nito kapag may inaabot na pera sa kanya o kaya naman ay may iuutos o bibigyan siya nito ng reward o kaya ay regalo. Kaya't iyon ang unang beses na kakaiba ang pagpapatawag nito sa kanya. Nang makita niya ang janitor na si Eman, ay agad na nag-iba ang ekspresyon nito. Kung kanina ay nakangiti, ay agad na sumeryoso ito. Saka napabaling sa kanyang ina na si Mrs. Salvador, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. "Mom, what's this? Are you going to make me a janitor as well?" Tanong ni Jerwin halatang inis pa. Agad na tumikhim si Mrs. Salvador. "You've been a headache lately, Jerwin. Look at this." Sambit ni Mrs. Salvador, saka patapon na ibinigay ang mga papers na kinuha ni Mrs. Salvador mula sa kanyang desk. Agad namang nasambot ni Jerwin iyon, saka muling napabaling sa kanyang ina. "What's this?" Sambit pa ni Jerwin, saka kunot noong nag-antay ng sasagot ng kanyang ina. "See for yourself." Sambit ng ina niya, saka umarko ang kilay at itinuro ang mga papel. Kaya naman agad na tiningnan ni Jerwin iyon at ganun na lamang ang paglaki ng mata niya nang makita ang mga nakasulat doon. At lahat ng iyon ay complaints laban sa kanya. Puro mga pangalan niya ang naroroon. Napakakapal noon para mapabilang pa ni Jerwin ng maayos. Akmang magpapaliwanag na si Jerwin nang biglang naunahan siya ng ina. "From now on, you'll help Eman by doing his job. As a punishment for all of these complaints. No buts and no complaints. Don't do it. I'm easy to talk to. But remember, you'll never get your allowances every week if you won't obey me. Are we clear, Jerwin?" Sambit pa ni Mrs. Salvador, saka ito umalis doon. Naiwan sina Eman at Jerwin. Doon ay kinuwelyuhan niya si Eman at sinabing, "You'll pay for this." Sambit ni Jerwin, saka umalis doon. Nagtataka naman si Eman kung anong ibig sabihin ni Mrs. Salvador. Kaya naman kinonfirm niya yon. Doon, nagulat siya sa ibinigay ng ginang. Full scholarship with allowance. At cover din ni Mrs. Salvador ang expenses ng ina ni Eman. Sobrang tuwa ang nararamdaman ni Eman at naiiyak pa. Samantalang si Jerwin ay nasaksihan at narinig ang lahat ng iyon. Kaya't inis at galit ang namuo dito. Kinabukasan, pinagawa na ni Mrs. Salvador ang kanyang anak ng mga gawain ni Eman. Maglinis ng hallway, maglinis ng toilets, maglinis ng mga silid-aralan. Doon napagtanto ni Jerwin na hindi pala madali ang paglilinis ng buong eskwelahan. Lalo pa kung ikaw lamang ang nag-iisang gumagawa noon. At ang pagpapaayos ng mga kalat ng basurahan
pag-aayos ng mga bara sa toilets dahil sa mga tissues na sinasadyang barahan ng mga CR. Minsan pang may nakikita siyang mga napkin na hindi na itapon ng mga babae pagkatapos. Mga bagay na napakahirap palang gawin na akala mo'y madaling tingnan. Doon natutunan ni Jerwin ang realidad sa buhay na ganun pala kahirap para sa mga tulad ni Eman na gawin ang paglilinis ng buong eskwelahan. Doon ay naalala bigla ni Jerwin ang ginawa niya noon kay Eman. Ang pagsasabotahe ni Jerwin sa mga nilinis ni Eman. Madalas pang mapagtripan niya yon, kaya't bigla siyang nakaramdam ng simpatya at awa sa mga nagawa niya. Kaya't matapos na malinisan ni Jerwin ang lahat, ay agad na nagtungo siya sa ina na si Mrs. Salvador. Sakto din namang ipapatawag sana siya nito. "Oh, tingnan mo nga naman, napadalaw ka anak. Akala ko'y ako pa ang pupunta." Siya nga pala, bago ko malimutan, sambit ni Mrs. Salvador sa ngumiti at ibinigay ang kailangan nitong pera at pati ang credit card nito. "You can freely access your money. You deserve it, son. I hope you learned something from this." Sambit ni Mrs. Salvador. Napangiti na lamang si Jerwin, saka tinanggihan ang ibinigay ng kanyang ina. "I can't accept it. I changed my mind. I wanna help Eman." Sambit ni Jerwin ng sinsero. Nabigla ang ina nito, saka ngumiti na lamang, kaya't agad na pumunta sila doon at dumalaw, saka humingi ng paumanhin sa nagawa nito. Magmula noon, ay naging matalik na magkaibigan sina Eman at Jerwin. Samantalang ang ina ni Eman ay unti-unti nang nakaka-recover, kaya't naging masaya sila at naging mas malapit na parang magkapatid lamang sila ni Jerwin, at naging masaya at payapa ang kanilang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Lagi po nating irespeto at tandaan na huwag nating husgahan ang kahit sino man sa ating kapwa. Sana po ay nakapagdulot kami ng inspirasyon at ng magandang aral sa inyong lahat, mahal na ka-MP.